magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Kung baga, uminit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit. Ngayon, uulan ang kaso. And then, any clue doon sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta. Sir, advance ko lang ng konti yung story kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan. No? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir? Yes. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Senador Rodante Marcolita, rumisbak na sa pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Welcome back to Kaakibat TV. Formal na ngang inihayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya kahapon, June 29, 2026, ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcolita na inaasahang ilalabas na ngayong linggo na ayon pa sa pahayag ni Boyeng Rimulya na humirit na ng tag-init na ngayon ay uulan ng kaso. Magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Kung baga, uminit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit at sa tag-init. Ngayon, uulan ang kaso. Uulan ng kaso. Yung baha, tingnan natin. Basta yung flood control, problema talaga yun. Tanong. Yung complaints, sa walo po ninyo, mga flood control related naman to against Congress. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor eh. Bawal yan eh. Kaya lang, hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito. Para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. Sir, when you say file na, For preliminary investigation. Okay. Hinog na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. mamaya namin puntahan yan, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ka. Kung ikaw contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan, kasalanan yan sa taong bayan. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E ng Anti-Graphic Corrupt Practices Act. Tsaka H, 3H. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at pa-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week. Matapos ngang banggitin ni Ombudsman Boyeng Rimulya ang mga congressman na kakasuhan, ay natanong din si Rimulya ng isang reporter kung may senators din ba nakakasuhan at walang paligoy-ligoy na diretsahang sinagot ni Boyeng Rimulya na isa nga dito sa pinangalanan ay si Senador Rodante Marcolita na kakasuhan na ngayong linggo. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at pa-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. Isa for PI. For PI. Okay, sir.
Dala mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Baka dalawa. Senators? Dalawa. Isang sandigan, isang PI. Okay. Tama ba? Senator, okay. Baka dalawa pa. Dalawa ba? Isang sandigan, isang mga PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa sandigan ngayon. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam yun na yun. Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI, For PI? Habang patuloy nga ang katanungan ay isang reporter ang natawa sa kanyang tanong kay Remulla na kung saan napatanong kung may clue ba kung sinong senador ang kakasuhan ngayong linggo na sa diretsahan sagot nga ni Ombudsman Remulla ay walang iba kung hindi si Senador Rodante Marcolita. And then and then any clue doon sa isang yung senator for this week? Any clue kung sino? si Senator Marcoleta, definitely, for the solution na, we're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Magsasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Yun nga, for PI. For na. reso. For PI na. for PI. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero, Malapit na. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, di ba? I'll stay lang with the... At tapos ano pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sir, elaboration, why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay? Hindi pa. Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una muna, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course
given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder. Nag-file na rin po ba si Mike Defensor? Ang counter nila? Both. I think so. Sir, advance ko lang ng konti yung story kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan, no? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir? Yes. It will depend on the court, of course. Okay. And then if and when the Sandigan Bayan suspends him, can he still participate? Question whether senator facing a plunder non-bailable case at the Sandigan Bayan, can they still participate in Senate proceedings? In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Exactly. Sir, update lang dun sa case conference natin, dun sa mga ex-Marines. Kasi di ba pinatawag natin sila dito? Yes. Is it for case filing na po ba yung mga... We are utilizing, we are evaluating some of the affidavits that they have executed individually and will be filing these cases soon. Sir, related pa po sa mga Marines kasi I think po, for 4 to 6 statements might be useful to us. sir, related din po sa mga Marines kasi po si Attorney Baligo, they're facing cyber libel cases nga po sa DOJ. And meron po siyang statement last time na sinasabi niya na i-dismiss na nga raw po ng DOJ itong mga cases kasi daw parang may conflict of interest kasi ginagamit na rin yung statements daw nila affidavit dito sa Ombudsman. And according to Attorney Baligod, kapag daw ginamit na ng Ombudsman ito, ibig sabihin daw may katotohanan yung mga statements. What daw na- happens in the DOJ stays with the DOJ. We have nothing to do with what the DOJ rules upon. Thank you, sir. Okay? Hindi, yung kay Bonoan lang uli. Sir, may kinalaman din ba ito dun sa health niya? Well, of course. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Ano to kasi nga, the tactic here and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Kasi yung naging dating lumang tugtugin na ng inordinate delay of justice, hindi ho mangyayari dito. Sa atin dito, we do the case build-up so we can present the cases immediately. Wala hong mahabang kaso-kaso rito. Basta andyan na yung ebidensya, ilalatag namin yan pag handa na kami. At malamang, hindi namin ipa-file ang kaso pag hindi kami handa. Naman po will be stayed with us alongside sila USEC, yung mga dating ng USEC. Di ba? For all flood control cases. Yes. For all intents and purposes, he will be testifying for the prosecution. Okay, sir. Pardon me for belaboring the point, no? Ano nga pong status nila Senator Villanueva, Senator Escudero? Ongoing PI, correct? Ongoing PI. Okay. And relatedly, kasi sasabi ng iba, the reason why they transferred was in exchange for... I'm not privy to anything of that nature. No? Mind you, we don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with them. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. If you'll discharge you as a witness, we will have you discharged as a witness. But there are no other deals accepted here. Thank you. Ombudsman sir, clarification lang. Yung mga contractors is puro PI lang po yun, yung 8. Wala pong kaso. And Meron isa dyan, hinog na, papasok na Sandigan Bayan. Pero yung 8, ito PI na. PI pa lang to, no? PI pa lang. So in total po, mga Baka siyam. mahigit 8 yan, mahigit 8 yan. Okay. Mahigit 8. Ombudsman, good afternoon. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ifa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own.
Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards. At ngayong umaga nga ay rumisbak si Senador Marcolita ukol sa pahayag ni Boying Rimulya na isa nga sa kanyang binitiwang salita ay wala nang kakampi ang taong bayan at 2 ibon sa isang putok dahil sa impeachment kay BP Sara Duterte. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!